Hello guys, kumusta? Interested ka din ba sa Starlink Mini? Gusto mo din ba matry ang Starlink Mini o kaya iniisip mo na mag-upgrade? Ang tanong mo, worth it ba? Panoorin mo muna itong content ko bago ikaw ay bumili. Magkano ang presyo at ang buwan ng internet ng Mini? Gusto mo din malaman if ano ng speed test ng Starlink Mini? Then may maganda akong recommended na setup sa inyo. Portable at on the go setup siya. Tapos may promo pa. Ang question mo pa, pang traveler lang ba yan? Or seafarers? At pwede ba siya gawing residential kasi ang mahal ng monthly ng roam? Don't worry guys. Yan yung mga i-check natin later on at malalaman nyo ang kasagutan. Malalaman mo din sa content na ito bakit mas maganda ang Starlink Mini compared sa Starlink Gen 2 or Gen 3. Tara guys, explore na natin ang Starlink Mini. Nga pala guys, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Mag-quick unboxing muna tayo. What's in the box of Starlink Mini? Let's see. Ano ang mga kasama at para saan siya? Para din may idea po kayo kung paano gamitin ng tama. Ito po yung box ng Starlink Mini. Dito sa gilid ng box, may indicator siya na need mo hilahin para ma-open ang box. Hilahin mo lang to, parang ganito. Both sides ng box, alisin nyo lang po. Then, pag open mo ng box, ganito ang una nyong makikita na laman. May simple guide na naka-illustrate sa box po. Ito siya. Then, ito po yung power supply. Then, may saksakan siya dito ng wire. Later on, i-guide ko po kayo paano gamitin. Then, ito naman po yung tinatawag na mini pipe or mount adapter. Don't worry. Itakal natin yan mamaya paano gamitin. Then, syempre ang next natin itong Starlink Mini na dish. Super safe ng packaging po kasi may takip siya for protection. Ito po ang dish ng Starlink Mini. Napakaliit niya at magaan. Itong nasa likod, ang tawag dito po ay kickstand. Same po siya sa Gen 3 or version 4. Removable po siya. Napapalitan siya ng mini pipe or mount adapter. Itong butas po na ito, saksakan niya ng DC power cable. I-quick guide ko po kayo later on. Ang maganda po ang dito sa Starlink Mini, built-in na po ang router sa dish. Meaning andito na po yung Wi-Fi components and features. Then ito ang tawag dito ay Starlink plug. Pag inalis po natin ito, andun po ang saksakan ng RJ45 LAN port or Ethernet port. Meaning pwede po dyan ang Cat5e or Cat6 LAN cable. Ibalik nyo lang po itong Starlink plug if hindi nyo gagamitin ng LAN port. Protection po kasi siya sa ulan para maging water resistant siya in case umulan po ng malakas. Then ang last item na laman ng Starlink Mini Box ay ang DC power cable. Ito po siya, 15 metro po ang haba niya. Parehas lang po ang pansaksak ng magkabilang dulo ng cable. Ito isa para sa dish at yung isa para naman sa power supply. Tara na guys, mag-quick setup tayo ng Starlink Mini. Napakasimple po ng process. Kunin nyo lang DC power cable. Then isaksak ang kabilang dulo sa power supply. Ganito lang po siya. Push nyo lang. Then dapat sagad na sagad. Then yung kabilang dulo, dun po yun isaksak sa Starlink Mini dish. If naka-kickstand setup po kayo, need nyo padaanin dito ang cable para hindi siya maipit ng kickstand. Then, ipasok nyo lang sa butas, push nyo lang, then dapat sagad na sagad, syempre, para stable ang connection. Ganun lang po kasimple. Ganito po gamitin ang kickstand pag ilalagay nyo sa labas or bubong ng bahay nyo. Pwede nyo na po ilabas ng bahay ang Starlink Mini Dish. Then, pwede nyo na po isaksak sa power source nyo. Speaking of power source, kung nasa remote area ka or gusto mo na portable ang setup ng Starlink Mini mo, meaning pwede mo madala ang Starlink Mini sa mga adventures mo, like camping, outdoor activities at iba pa, ang suggested ko is gumamit ka ng power station. Dito sa setup ko, ang gamit ko is River 3 Max Plus, ang portable niya at ang lightweight. Bale may dalawang battery siya. Itong nasa upper part ang tawag. River 3 Plus siya yung pinaka main unit. 286 watt-hour ang capacity niya. Then itong nasa bottom part, modular battery siya, meaning detachable or naaalis. 572 watt-hour naman ang capacity niya.
Pagkasama itong extra na battery, ang tawag is River 3 Max Plus, meaning mas malaki ang power capacity niya at matagal ang power duration niya. Kaya in case na may matagal na power interruption, worry-free ka na. In terms of total weight, nasa 10.8 kg lang naman. Then sa power capacity, may total na 8 na 58 watt-hour ang EcoFlow River 3 Max Plus. Ganito lang i-remove ang extra battery. Need lang i-press ito. Then, pull up. Nasa 4.7 kg lang ang weight ng River 3 Plus itong main unit. Napaka-lightweight niya kasi kayang-kaya. Buhatin ng anak ko na 5 years old. O di ba ang gaan lang? Pwede siya madala kahit saan. Sa setup po natin ngayon ng aking Starlink Mini, ang power source niya is yung upper part ng River 3 Max Plus. Removable po kasi siya. Kaya portable ang setup natin. Tapos dito sa indicator, with 66% of battery, kaya niya i-power on ang Starlink Mini natin up to 7 hours. Sobrang tagal nun guys. Kasi ang watts output or usage niya lang is nasa range ng 22 hanggang 25 watts. Imagine mo, if naka 100% full charge ako, kaya niya i-power on ang Starlink Mini natin more than 10 hours. On the go, kahit dalhin mo pa siya sa remote area or off-grid location, gaya dito sa testing ko, nasa bundok ako. Tapos overlooking pa ang dagat, tapos walang obstruction. Then, sobrang easy mag-align ng Starlink Mini. Ang masasabi ko ay best combination ng Starlink Mini, tapos may River 3 Max Plus ka, then samahan mo pa ng EcoFlow solar panel. Makaka-harvest ka ng free energy gamit lang ang sunlight. I-check mo lang yung details sa description, may promo ngayon ang EcoFlow. Tapos, sobrang easy lang i-set up ng EcoFlow River 3 Max Plus with solar panel. Ito po yung quick guide ko. O, di ba ang liit lang? I-model ko pa sa inyo ng konti. Magaan lang din siya. I-unfold lang natin, ganito siya kahaba. Bali, 4 na solar panel siya or tinatawag na photovoltaic modules. Ilagay na natin yung solar panel charging cable. Bali, ito yung cable niya. Isaksak na natin siya dito. Then, itong may orange sa EcoFlow River 3 Max Plus natin siya isaksak. I-power on muna natin itong River 3 Max Plus. Makikita nyo, nasa 87% pa ang charge niya. Sa may likod pala, sinasaksak ang charging port niya. So, press down lang natin ito para ma-open itong mga ports. Para lang may idea kayo, itong nasa left side, charging port siya para sa AC charging or direct sa grid or kuryente nakasaksak. Then itong nasa right side, for data port siya, same siya ng port sa mga printer para makonect sa computer or laptop. Itong nasa gitna ang para naman sa car at solar charging port. Kasi itong cable natin, color orange, as indicator, isaksak lang natin, isagad nyo lang, then ayos na yan. Pwede nyo po i-check yung previous content ko about sa EcoFlow River 3 Max Plus with solar panel. Ito po yung thumbnail niya, added na din po yung link sa description. Sobrang ganda ng setup ko na ito guys. Napaka-portable, literal na kahit saan ka magpunta. Always connected ka with Starlink at River 3 Max Plus. To know more about River 3 Max Plus, may mga guide po tayo dyan how to use at yung mga testing natin sa mga devices if gaano siya katagal. Ito po yung thumbnail ng mga video, added na din po yung link sa description. Tara, i-config na natin ang Starlink Mini gamit ang mobile app. If wala ka pang Starlink mobile app, download nyo po muna. Punta ka lang sa starlink.com/setup para makuha nyo ang legit link ng Starlink mobile app for Android at iOS. Once may app na kayo, i-open nyo lang po ito, then click Start Setup button. Ang default right now is standard para po ito sa Gen 3. Need natin piliin ang mini na hardware. Actuated naman po ang para sa Gen 2. Then click Confirm lang po. Next is click I have a clear view. Then I have a location. Kasunod po, click lang ang My Starlink is plugged in. If hindi pa nakasaksak Starlink nyo, isaksak nyo lang po sa power source nyo. Expected po, lalabas yung Wi-Fi name na Starlink. Dun po tayo mag-connect. Then once connected na tayo sa Wi-Fi, back lang sa Starlink app.
Ayun, success na po pag lumabas yung message na Starlink paired successfully. Click continue button lang po. Then, lalabas na po ito. Hayaan nyo lang po mag-download ng software updates. Normal yan. Next step natin, i-click nyo po ang configure button para ma-set up natin ang Wi-Fi name at malagyan natin ng password. By default po kasi, walang password ang Wi-Fi ng Starlink. Ito lang po iset ko na Wi-Fi name or network name at password. For demo purposes, yung sa inyo po dapat ay strong password para di basta-basta mahulaan. Once goods na po kayo sa password nyo, click submit button. Then lalabas po ito. Wait lang natin matapos po. Kasi nag-reboot or restart ang Starlink Mini natin. Ayun, tapos na po. Connect lang tayo sa Wi-Fi niya. Itong Starlink Mini ko po kasi nasa labas na ng bahay, kaya online na. Meaning may internet na po at success ang configuration natin sa Starlink app. Ang question mo, ano ba ang speed test ng Starlink Mini? Bago tayo mag-speed test, i-make sure muna natin na tama ang setup natin. Unang gagawin natin is i-check if tama ang alignment. Gaya dito, may warning message na Starlink is misaligned. Tara i-fix natin. Click mo lang itong Align Starlink button. Then, lalabas itong screen na ito. Makikita mo itong arrow na nag-serve as guide. So meaning nun, i-rotate lang natin ang Starlink natin. Parang ganito. Once nag-light na yung border, meaning tama na ang alignment natin. If sa end mo hindi nag-light, possible ang kickstand ay hindi nakaangat or naka-fold siya. Dapat nakaganito. Mas madali siya gawin pag may tripod or naka-mount dahil tama na ang alignment natin. Next step natin, i-make sure natin na hindi obstructed. Need natin mag-scan ng obstruction. Sa mobile app, i-click mo lang ito. Pag first time mo mag-scan ng obstruction, pipiliin mo yung hardware or kit mo. Dahil naka-Starlink Mini tayo, syempre ito ang pipiliin natin. Then, tap confirm button. Ang purpose pala ng scan obstruction para ma-check natin if may nahahagip siyang puno or building or anything na pwede mag-cause ng obstruction sa pag-connect ng Starlink dish sa Starlink satellite sa outer space. Madali lang ito guys. Need lang natin i-collect yung green dots hanggang mag-100%. Once 100% na, lalabas itong view results button. I-click nyo lang, wait nyo lang po lumabas ang results. Dito sa results ko may partially red siya. Meaning kahit ulap pwede siya maging cause ng obstruction pero minimal lang siya. Wag lang yung maitim na ulap, yung malapit na bumuhos nag-ulan. High chance nun mag below 50 megabits per second ang speed nyo pero hindi naman mawawala ang internet. Back to normal speed na siya after bumuhos ang ulan. In case makapal ang red sa obstruction results nyo. Need nyo ilipat ng pwesto. Possible na hahagip ang puno or dahon ng niyog if nasa province kayo. In case naman na may makita kayong black line sa obstruction results nyo. Normal po yan, ang tawag dyan ay Clark Belt. Kasi hindi pinapahintulutang mag-transmit ng signal kapag dumadaan sila sa tinatawag na Clark Belt para maiwasan ang signal interference. Ano nga ba ang Clark Belt at para saan siya? Ang Clark Belt ay isang mataas na orbita, halos 35,786 na kilometro sa itaas ng Ecuador ng Earth. Sa orbit na yan, dyan nakapwesto ang mga geostationary satellites para sa TV broadcasts or cable TV, weather forecasting, navigation systems o GPS at iba pang satellite internet services. Sa madaling salita, kinakailangan ng Starlink na i-off ang kanilang transmission sa bahagi ng kalawakan na iyon upang hindi nila maabala ang mga existing na communication satellites na nakapwesto na doon. Ito ay isang regulatory requirement at mahalagang bahagi ng kanilang disenyo para magkasama ang iba't ibang teknolohiya sa kalawakan. Dahil dyan, may chance po talaga mag below 100 megabits per second ang speed test nyo. Don't worry, 1 or 2 weeks, mawawala na din po sa area nyo ang Clark Belt then back to normal speed na more than 100 megabits per second. Dahil okay na ang alignment at obstruction result natin. Lahat naka-green dito. Ito po yung setup natin. Nasa bundok tayo. Tara, mag-speed test na tayo. Start tayo sa speed test gamit ang Starlink app. Sa download speed natin, 102 megabits per second.
sa upload speed natin. 5 megabits per second. Not sure bakit mababa, possible nag-calibrate pa kasi kaka-setup lang natin. Then, sa latency or ping, 45 milliseconds. So far, okay naman siya. Nag-speed test naman ako after few minutes gamit ang fast.com. Dito ang download speed natin, 110 megabits per second. Then sa upload speed natin, 26 megabits per second. Then sa latency or ping, 24 milliseconds. Di ko pala nasabi, naka-residential pala ako na subscription sa Mini. Yes po, possible siya. Check out na po, added na po yung link sa description. I-message nyo na lang ako sa Messenger if need mo ng help sa pag-activate na direct residential or pang-ocean mode na use para sa mga seafarers. Ayun guys, sobrang ganda ng speed test results ng Starlink Mini. Lalo na yung latency or ping kasi nasa 24 na milisekundo lang. Hindi ko na nga pinatagal at nag-open agad ako ng Mobile Legends. Then connected tayo sa Starlink Mini Internet. Dito pa lang sa lobby guys, naga 23 hanggang 24 na miliseyon ang ping. Syempre start game na agad. Ang gagamitin ko dito ay si Franco para matest natin if may delay sa hook. Dito sa loading time, mabilis pa nga tayo sa ibang player. Ayun, welcome to Mobile Legends na. Ping check muna tayo. Nag-fluctuate siya ng 21 hanggang 30 plus milliseconds. Which is good pa din kasi green ping siya. I-try natin mag-hook. Kaso epic fail, hindi tumama. EKS na lang natin. Killer tank ako dito. Ito yung unang hook ko na tumama. Kaso wala pa akong ultimate kasi level 3 pa lang. Sayang. Ayun, nakahook ulit ako. Kaso may backup pala. Kita nyo kahit sa clash, green ping pa din. Kaya ayos na ayos ang Starlink Mini. Babawi tayo guys. Na solo kill ko pa si Lancelot. Gusto ko na nga tapusin yung game dito. Kaso may Eudora, then nabuhay ng mga kakampi. Gonna teach you some rules, Cubs! Real fighter Napaganda pa yung hook ko dito. Siyempre panalo tayo dito. Mega kill! Shut down! Unstoppable! Killing spree! Double kill! Your team destroyed a turret! Brilliant tanking! Victory! Ayun guys, if may question kayo about Starlink Mini at EcoFlow River 3 Max Plus, comment below. Also check description for sales and promo. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.